Nakikita kita minsan sa Facebook, may free reading ka. Oo. Doon sa mga OFW. Free reading ho yun, pero wag naman ho pati pusa. Ano bang nakikita mo mangyayari sa 2025? Malaking pagbabago ang year of 2025. Sobrang mas matitindi ang mga parating na mga disaster. Papunta na tayo sa warning year or awakening year na tinatawag. Ano ang lagay ng politika natin, yung bansa natin? Magulo eh. May Magulo. traiduran, may mga ganun ako nakikita. So, parang ambush o kaya binarel. May pumapasok na sa vision ko yung parang plano lang, ewan ko kung mangyayari, pero I hope hindi mangyari. Yung tinatawag natin People Power 3. Meron dalawang lalabas na parang issue na sobrang matindi sa ating presidente. Naway makabawi siya sa tao. Ano na naman masasabi mo sa Kat din? Mag-iiba ang babae eh. How about yung Dominic tsaka si Sue Ramirez? Kung hindi mag-iingat yung dalawa, mabubuo ang baby. Kim Chu tsaka si Pao. Mukhang sila naman ang pwede mag-ending. Ay, talaga? Oo. Ano nakikita mo sa Bini? Baka magkaroon ng issue ng pagkaalis ng dalawa. Meron akong nakikita sa iyo na parang ikabibigla mo. May nakikita ako sa yung parang ginto. Yung Mashita? Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and with me right now is the celebrity psychic, ang aking kumare, Miss Jovi Vargas! Thank you, Mare. Napaka-in-demand mo, Mare! Alam mo ba, since the last time na nag-usap tayo, sobrang sunod-sunod, nag-trending at nagkatotoo lahat ng hula mo. Kamusta ka na? Well, sa ngayon medyo busy, mapapolitika. So maraming mga caller, lalo-lalo online sa ibang bansa. Oo, kasi nakikita nga kita, nagpo-post ka, pero ang alam mo, ang maganda sa'yo, Mare, nakikita kita minsan sa Facebook, may free reading ka. Oo. Doon sa mga OFW, that's really so admirable of you na binibigyan mo sila ng free reading. Yung iba, alam ko naman hindi nila afford. Diba? Saka alam ko yung situation ng isang tao, kung kaya niya ba magpahula. Yung iba naman talaga, gustong-gusto pero wala naman silang maibabayad. So ginawa ko na yan noong pa. Siguro yung kauna-unahang Facebook ko pa yon. Ginagawa ko na yung free reading. Ang problema, eto lang free reading ho yun, pero wag naman ho pati pusa. Pusa? Oo, yung may magtatanong, no, wala ang pusa. Oh my God. Baka meron kang alam kung nasaan lang. Ay, wag naman ganun. Oo nga. Oo, yung mga lang, personal na. Oo, tama. But anyways, Mare, since alam natin na magtatapos na naman ng taon, so in demand ka na naman, kaya kailangan na naman namin ng iyong expertise. Ano bang nakikita mo mangyayari sa 2025? Kagaya ng sinabi ko noon, ang 2024, more on puro tubig ang magiging problema. Kung natatandaan mo yan. Yes. What is yan nga? Puro tubig nga, flood, bagyo. ulan, bagyo. And then may mga contamination. So mayroon pa rin naman involvement ang tubig sa 2025. Pero kung kukunin ko ang 2025, malaking pagbabago ang year of 2025. This is the year where the human and even digital technologies will sum up. Ang technology dito sa 2025, mas matindi, mas umaangat. So dito mas maaring ma-involve ang mga technologies like solar panel, lahat. Sobrang mga aangat yan. And then kung may mga issue na may kinalaman sa human and robotic, dito mas medyo papalawakin. Although syempre, yun yung mga positive na mangyayari. Ang negatibo namang nakikita ko rito, sobrang mas matitindi ang mga parating na mga disaster. Kung kukunin ko ang Pilipinas, medyo pagdating sa tinatawag nating takbo ng eleksyon, nararamdaman akong konting kaguluhan. I hope hindi naman sana mangyari. Kasi yan yung madalas kong sinasabi, yung negatibo ayokong mangyari. Mas dinadaan ko sana magdasal ang tao na sana maging mas payapa. Kasi kinukonsider ko pa rin na maganda ang Pilipinas.
Pilipinas, kung pagtutuusan lang talaga ng pansin ng bawat isa, kung marunong lang dumiskarte ang bawat isa, kayang umangat ng bawat isa. At nararamdaman ko naman maraming yumaman tong taon na ito. Yeah, and I think, Mare, after every reading naman sinasabi mo, di ba, na ang pinaka-importante dito is yung pananalig natin at pananampalataya natin sa Panginoon. Sa'yo is guide lamang, di ba? Tama. Oo. Kasi Mare, totoo naman talaga na parati kong sa huli, no, Diyos pa rin. Pero mas gugustuhin ko sana itong taon to, mas doblehin nila ang pagdarasal kasi iba ang panahon ngayon, iba ang disaster, iba ang mga nakikita kong mga ulan. May nakikita akong dalawang barko. This time medyo sa tubig, barko naman yung nararamdaman ko rito. Medyo dito may death, no? May mamamatay, may casualty. May casualties. And then I see also sa ibang bansa, may nakita akong 2 volcanic eruption. Tapos may nakikita akong panibagong virus na bandang Europe ata ito, medyo tatamaan. Meron din ako nakikita yung gera pa rin. Hindi pa rin siya tapos. Nga lang baka mamaya, how will I use the term, sumausaw ang isang bansa. So maki-anib, magtutulungan sila. Magtutulungan. Sana medyo Asian itong nakikita ko. So, dito magsisimula yung mga titog nating mga problema ng pang-ekonomiya, pang-tao. Maraming pagbabago pero kasabay dito ang kaguluhan. Pero kaya natin i-achieve yung walang kaguluhan. Kung ang bawat isa, sana yung ang bawat isa, andoon nga tayo sa pagdarasal, sa pananampalataya natin kay Jesus Cristo. Nakikita ko rin ang 2025, mas more environmentalist yung mga tao. Mas greenier, mas mag-i-involve sila sa kung saan ang bansa magkakaroon ng involvement sa environment. Yun yung isa sa kagandahan ng 2025. At ang inaano ko lang dito yung, siyempre hindi mawawala ang lindol. Actually, yung mga ganyan, hindi ko na dapat kasi taon-taon na yan. Nasa kalagayan na ng mundo yan. Kasi papunta na tayo sa warning year or awakening year na tinatawag. So, hindi naman sinasabing padelikado ng padelikado, pero ito na yung mga bagay na ipaparamdam sa atin ng itaas. Kinakatok niya ang tao na sana manumbalik. Magbalik loob. Oo, marami pa rin naman ng taong mabubuti. Nandiyan pa rin naman yung mga taong nagmamahal pa rin, di ba? O nagmamahal sa mundo. Pero mayroon pa rin na kailangan pa rin katukin talaga. Mari, I have a question. We all know na kakapanalo lang ni President Trump. May epekto ba to sa Pilipinas? Sa akin, medyo kasi ang pagkapanalo ni Trump kasi malaking bagay yan sa kanilang ekonomiya. No? Epekto sa atin, kaunti kasi medyo may konting mga pagbabagong mangyayari. Ang magiging part lang nito, palagay ko magiging pa rin naman tayo, yung friendly pa rin. Okay. Hindi naman tayo yung parang babaliwalain ng Amerika. Gusto ko maging in general kasi yung mga ibang tao pagka sinabi mong let's talk about politics, we all know na mag-e-election next year dito, midterms. So tatanungin ko lang, hindi naman tayo magsaside kung kanino ano ang lagay ng politika natin, yung bansa natin. Gamitin ko na yung card ko. Okay. After may vision na gusto ko lang ma-confirm kung ano yung lagay ng ating bansa. Politika muna tayo. Pakukuhanan kita, Mari, ha? Oo, sige. Sige, Ilan? 10. Oh. Okay lang? Okay, 1. So, nasa kamay ko ang kalagayan ng politika. So, oo. Ito ay usapang politika muna po tayo and mamaya dadako tayo sa ibang parte. Uy, ang ganda, ha? Oo nga, ang ganda. Although kasi ang strong kasi ng mga ngayon, nakikita, magulo. May mga usapin talaga ng mga magulo or itong nating pag-iingatan ng mga ibang politiko. May mga kalaban na nakikita ko rito. May gulo pa rin papasok. Actually, may pumapasok na sa vision ko yung parang plano lang, ewan ko kung mangyayari, pero I hope hindi mangyari. Yung tinatawag natin People Power 3. Talaga? Oo. Nagiging usapin yun. Pero mukha naman kalulusutan ng ating presidente. Yeah. No? Kasi itong mag-asawang ito, mukhang hindi basta-basta tatalikod sa mga problema. Dito tatakbo ang pagiging, yung presidente natin. Kasi hawak niya yung sword Sabihin siya na mas medyo ang taon ng 2025, mas siya yung lalabas. No? So maraming bagay na gusto niyang patunayan sa tao. Yung politika sa atin, hindi mawawala ang dynasty. So mas dadami pa. Oo. So yung may mga parang doon na nag-involve, yung parang magiging parang
ano ba tawag doon, culture Alam mo na ako, natin. Mare, I have nothing against political dynasty, lalong-lalo na kung yung pamilya naman, lahat sila magaling at nakakatulong, di ba? Totoo yun. Kung meron namang political dynasty na talaga yung pamilya is nagiging salot na sa lipunan, I think that's a time na talaga mag-react tayo. Well, that's just for me. Totoo naman. Yun ang gusto ko rin naman doon. May mga political dynasty naman talaga na talagang ang kanilang puso ay sa pagtulong. Tama, no? tama. Although ako lang ang politika sa pamilya ko. Yeah. Sana magbago ang ating takbo ng gobyerno. Okay. Kasi sa year ng 2024, maraming, hindi ko naman inaano, maraming na-disappoint. Naway makabawi siya sa tao. Okay. Kasi ang mga politiko nangako sa tao, kahit man ang ating presidente, sana mapagtuunan niya ng pansin ang hinaing at yung pangakong kanilang sinabi upang sila'y magpatuloy. Pero sa likod nito, may dalawang tao na talaga magiging problema niya. Dalawang tao. Oo. So dito, may nakikita ako na babae pa rin talaga ang magiging dahilan. Nung problema? Magiging dahilan ng kanyang pag-alis. Pero ulit-ulit kong sinasabi, nawa matapos niya ang 6 na termino. Ano pa nakikita mong pwedeng maaaring mangyari pa sa gobyerno natin? Magulo May traiduran. Oo, may nakita akong isang political identity na medyo matatawag ko na rin baka may edad na magpapaalam sa taon ng 20. Papanaw. Merong isa akong nakikitang dalawang medyo nasa probinsya yung dating. Hindi ko alam kung talagang probinsya. Magkakaroon at itong nating mga may kinalaman sa baril. So, may mga ganun ako nakikita. So, mga parang ambush o kaya binaril, whatever. And then, meron dalawang lalabas na parang issue na sobrang matindi sa ating presidente. Scandal? Or controversy? Controversy lang na parang dagdag doon sa mga bagay na problema na nangyayari. Mare, since yaman din lang politika, pwede ba ako mag-ask ng isang tanong lang? Kasi since tatakbo ako, mananalo ba ako? Actually, Mare, ang nakikita ko pa sa'yo, magtatagumpay ka pa rin sa larangan ng pagtakbo mo. Pero may nakikita akong mas mataas pa ang mararating mo. Hindi pa yan yun. Thank you. Actually, nakikita kita sa Congress. Okay. Hindi ko nakikita sa'yo ang mayor or kung type mo mag-mayor. Pero mas kita sa Congress. Wow. Pati ang Senate balang araw. Vice pwede, pero mas Congress In Jesus' name, kung anong naayon para sa akin. So, pumunta naman tayo, Mari, sa usapang showbiz. Hinulaan mo at nagkatotoo. Nagkahiwalay although ayaw natin na hiwalayan. Siyempre, nalulungkot tayo. For every separation, there is sadness. Pero nagkatotoo yung Katniel. Ano na lang masasabi mo sa Katden? Magkakatuloy ba sila? And ano yun, di ba? Si Alden. May something na ba sila? Chismosa lang, marites lang. Hindi, bakit kaya tayo ayon na mga Pinoy pero by nature? tinangkilik ng tao ang kanilang, ang kanilang tandem. Kung kukunin nyo sa channel ko rin, yung sabi ko nga, yung second tinanong yun ng aking anong kamusta, sabi ko magiging blockbuster pa rin yan. Magpapatuloy pa rin naman itong dalawang ito kasi ang mangyayari, magkakaroon sila ng romantic involvement sa year ng 2025. Sana maalagaan talaga nila ang kanilang career. Although kasi ang nakikita ko, magmamature yung babae, yung role. Mag-iiba ang babae. May nararamdaman akong mga ibang gagawin niya na iba sa lahat ng ginawa, and then there will be an award for her. Will they end up together? Or sila na ba ang forever ng isa't isa? O hindi pa rin? Baka marami maggalit na pansin. Hindi pa ako, hindi ko pa makita. Ang maganda lang nito, medyo ang kanilang flame. Nag-click. Nag-click, no? Okay. So, pwede ko makita ang pagiging, yung soulmate nila, no? Okay. So, nag-click talaga. Medyo nga maraming umaasa na sana ito na yung dalawa, no? Pero hindi pa rin ganun ka-sure yung babae. Okay. Siguro si Kat nagiging sigurista lang dahil marami siyang napagdaanan. Nadala na siguro. Yeah. How about yung Dominic tsaka si Sue Ramirez? Marites level tayo. Ano bang nararamdaman mo sa kanila? Dahil meron daw di umano na romance na nabuo sa Siargao. Parang bagay si Sue tsaka si Dom. Actually, maganda ang yung nila, team up. Pero may papasok kasi sa lalaki na other party involved na maaari maging issue by next year. Pero sa katotohanan, medyo okay tong dalawang ito. Sana hindi lang sana maiwasan nung guy yung papasok na devil card. Oh gosh, sino yung devil? Pero ingatan din, may issue ako nakikita year sa dalawa. Sana maiwasan pagkabuntis ang taon. Next year pala, not this year. Sino mabubuntis? Siyempre si Sue. Si Sue ang mabubuntis. Silang dalawa yung sila ang
magkakaano? Kapag hindi nag-ingat? Kung hindi mag-iingat yung dalawa, mabubuo ang baby. Okay. May sign lang. Oo. Ito, ano talaga ako? Kim Chu tsaka si Pao. Fan talaga ako ng dalawa. Anong nararamdaman mo sa kanilang dalawa? Yun talaga ako talaga gusto magtanong nito. Anong nararamdaman mo sa kanila? May something na ba? Okay mabait yung lalaki Si Pao Avellino? Mukha Oo, nga. Alam mo, na-meet ko siya. Mabait. Medyo maduda lang muna si Kim? Si Kim. Pero, Kim, huwag ka na magduda. Mukhang sila naman ang pwede mag-ending. Ay, talaga? Oo. Oh maganda my yung God. nila eh. Maganda silang gumawa ng negosyo o ng negosyo lang? Magpo-produce sila ng negosyo o ng movie. Medyo tatangkilikin din ito. Parang ito yung I magiging... think may ginagawa silang movie, di ba now? Medyo ito yung magiging parang... Hindi naman kalaban nila. Cut them. Parang sasabay sila sa Oh, wow. Pero hindi, magkakatuluyan sila sa totoong malaki buhay. ang kasi nakikita ko naman yung energy ng pareho. Mukhang may kilig factor yung dalawang pareho. Oo, kasi ako kinikilig ako sa kanila, Marin. Saka nakikita ko na yung love. Ay, talaga? Napopol na talaga yung guy kay Kim. At si Kim naman ganun din. Medyo pigil lang nga lang ng konti. Oh my gosh! Ano nakikita mo sa Beanie? Yung Beanie. Oo. Anong nakikita mong ito yung group ng mga babae, yung magagaling ngayon. Sila yung sikat na girl group ngayon. Na 3 gabi, nag-concert, puno lahat. Ako, tuloy ang kasikatan kasi Tuloy meron silang yung world tour. Oo, marami pa nga silang gagawin sa 2025. Ay, wow. Pero ang problema ito, baka magkaroon ng issue ng pagkaalis ng dalawa. Ay. Hindi ko alam kung may bagong papasok lang. Dito baka magkaroon ng kahinaan. Pero sana mabuo pa rin yung grupo nila at wag lumaki ang ulo. Oy, wag naman. Oo. Pero kasi okay sila. Mukhang ito yung bagong ata. Oo, mukha ng group, K-pop. Yung K-pop ng Pilipinas. Hindi kasi pag umalis yung dalawa, hindi na sila biniyak na, di ba? Oo. Hindi. May ganun lang. Sana yung pag-alis, hindi dahil sa pag-aasawa, hindi dahil sa nagkaroon na mag-solo. Kasi may ganung offer na maaaring mag-solo. Pero sana ang inaano ko, wag sanang masira. So, Mare, bago tayo magtapos, ano ang dapat at hindi dapat gawin for 2025? Madalas kong sinasabi, syempre, prayer muna. Ang hula, talaga namang lang naman yan. Kung paniniwalaan, okay naman. Paniwalaan nyo ang kakayahan ninyo. Gawin nyo yung mga bagay na alam nyo ikaaangat ninyo. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Ang swerte kasi ng tao, hindi yan nawawala. May kakayahan ang bawat isang yumaman. Yung katamaran, okay lang yan. Pero syempre, isipin nyo pa rin na ang bawat minuto ng buhay ninyo, bigyan nyo ng pagpapahalaga. Iukol nyo rin ang bawat oras din sa kabutihan sa kapwa ninyo. Every day is a blessing nga, di ba? Huling hirit, Mare, anong lucky color next year? Ang madalas kong sinasabi sa tao, actually, kasi Year of the Snake yan. So, more on tayo sa Earth. Yellow. Purple is color. Good. Maganda ang purple sa next year. Ipapa-avoid ko ang sobrang black. Okay. Dark colors. The dark color. So, brown is also good. Okay. So, earth tone colors ang dapat suotin. Oo. Actually, totoo ba, Mare, na dapat pagka New Year, nagsusuot ka ng pulang panty? Hindi ba totoo yun? Nasaan yun na lang paniniwala. Okay. Kasi ginagawa ko siya. Hindi, kung yun nagiging maganda para sa'yo. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa. Kaya nga tinanong ko sa'yo. Kasi if ever, second year ko nang gagawin, hindi ko alam kung ba't ko ginawa. Nabasa ko lang. Actually, may yun, para lang sa mga negative, para hindi siya dumikit. Okay. Yun ang kasabihan ng mga Chinese. Okay. Kunyari, kung pupunta ka sa isang lugar na medyo lungkot, mag-red ka ng panty mo. Pero maswerte yun, ang red panty, ganito yun. Pag pupunta kayo ng ibang bansa at sa opening ng taon, o sabihin na natin tapos na ang January or punta kayo sa ibang bansa, suotin nyo yung red panty na yon kahit hindi bago, o yung pinagsuotan na, yung gamit na? Hindi naman gamit na. Isabihin yung luma. Okay. Yung bago iba Iwan nyo doon sa hotel. Kumbaga itatapon nyo. Upang yung negative na doon na siya maiwan. Okay, parang new chapter. Tapos, sa kakauli, magsuot ng bagong red. Okay. Yun ang maganda doon. Okay. Pero okay lang yun, yung paniniwala, sige magsuot kayo nun kasi ang mga Chinese, di ba, red. Pag New Year. Actually, ako sinusuot ko rin naman yung red. Sa nga lang sando ako or medyo kung ano may panloob ko. At ito pa isang maganda. Kasi maraming mangyayari sa yung pagbabago. Meron akong nakikita sa iyo na parang ikabibigla mo, Yan.
dito, malaking sorpresa ang paparating sa iyo, Aha. no? At may nakikita ako sa yung parang ginto. Para may matatanggap kang malaking ginto na magbibigay sa'yo ng malaking ginto. Yung Mashita? Oh, gosh. Sobrang yayaman na ako niya. Talaga. Bigyan kita. So, parang may nakita akong ginto, no? Na parang ibinigay. Mukhang yung ginto na yung galing sa ibang lugar o sa ibang bansa. Ikatutuwa mo yun. Ay, talaga? Tapos, isang malaking sorpresa yan na pwede mong ikagalak at pwede mong i-share sa tao. Ay, okay. Yun ang swerte mo. Yun yung isang bagay na matatanggap. At malapit mo na siyang matanggap. Ay, talaga. Oh my God. I'm so excited for 2025. Meron bang showbiz hiwalayan next year? Sa showbiz, mukhang hindi medyo may mga pagbabago ako nakikita sa showbiz na ang magiging takbo kasi ng showbiz, mas magtutulungan. Okay. So, mas maganda para sa industry. Mabubuhay ang drama. Actually, yung comedy, ayan na yan, di ba? Ang love. Sobrang kagigiliwan ang mga love team also. And then, action, may mga gagawa. Okay. So, pero syempre, andun pa rin ako sa drama. Mostly, ang magiging parang drama is more about family and mother. Thank you, Mari, ha. Gusto mo i-promote naman yung YouTube channel mo at saka kung saan kanila matatagpuan kung kaya pa ng oras mo. Yung Joby Vargas TV sa YouTube channel ko. Ang Facebook ko, yung Joby Cabigas Vargas. Makikita lang naman ho ako sa mall. O kaya, yung number ko, makikita nyo yun sa YouTube channel ko. Tapos, appointment lang at hello ho sa mga kaibigan ko at mga kliyente ko sa abroad. Yeah, shout out, di ba? Mari, thank you, ha. Ay, sobrang... Kasi you've always been there for me and talagang magkumari talaga tayo. Inaanak niya yung aking yung sobra. Lalaki, Kaya talagang super thank you. At least wala ka naman nakikitang kakaiba sa akin, di ba? Wala, yun nga. May ginto ka lang tatanggapin. Gusto ko yan. Oh my God! Nakakaloka! Finally! Tagal ko to inintay! Ginto. Ikaw ang galing mo, Marte, ha? Artista ka na. Uy, thank you, guys. Finally, nakuha ko na rin to. Ang tagal kong inintay, mga 6 months ata to. But thank you because Mare, parte ka nitong 1 million subscribers kasi sobrang antataas ng views every time nag-guest ka dito. Kaya, from my YouTube family, maraming salamat, Mare. And sana huwag kang magsasawa mag-guest sa akin. Hindi, ikaw pa. Hindi, mas malaking bagay din naman itong ginawa mo sa akin sa pagtulong sa pag-guest ko sa'yo. At least, actually, wala naman talaga akong gano'ng mag-YouTube, diba? Pero pinost ako ng iba, kagaya mo rin. At least medyo nandun pa rin, sige pa rin, ginagawa ko pa rin at unti-unti naman tumataas. At malaking bagay yung pag-guest ko sa Aiko, Yes, diba? Thank you, Mare. Love you. God bless you. Thank you.